tumaas nga yung sweldo pero yun namang expenses mo is tumaas din, kumbaga. Sometimes kasi nung nasa public schools ka na, kailangan mo ring gumastos ng sariling pera mo para din sa kakulangan sa classroom. Ang pagtuturo is not just a work, kumbaga yun ay isang vocational or isang calling. Mabubuhay ka pero para sa akin, may kulang pa rin. Kasi para sa akin, parang na ano sila, na ano yung DPD, parang na dinidegrade nila. As Filipino, kung boboto talaga tayo ng mamahala sa ating bansa, mas pipiliin talaga natin yung talagang mautak, may vision talaga para sa ating bansa, kumbaga. So, you've been teaching for 6 years. So, kamusta yung journey ng pagiging teacher? You told me a while ago na before sa private school ka pala and then nag-transfer ka sa public school. Yeah. So, kamusta yung journey na yon? Kaya ako nag-shift to public school as teacher kasi yung opportunity sa public school is kumbaga mataas kumpara sa private school kasi pag private, kung ano lang yung binigay ng may-ari, yun lang talaga. Kumpara doon sa public school, mayroon talagang budget na nakalaan doon sa ating ahensya sa DepEd. Ang opportunity ng public school is mas malaki kumpara sa private school. Expectation versus reality. Yun nga ba? Mas malaki nga ba in reality ang natulong sa'yo financially when you become a public school teacher? And how about the culture? Kasi I'm sure iba ang halakaran pagdating sa private, iba rin ang kultura and practices and sistema pagdating sa government school. Meron bang mga adjustments? May culture shock ba? Yung pag-college ko kasi, I was as working student. So, kumbaga, yung adjustment kung sa trabaho, maraming trabaho, parang ano lang sa akin yon. Hindi ko talaga yun binoboard din sa aking sarili kasi parang alam ko na yun parang danas ko na yung mga paghihirap, kumbaga. Pero kung sa financial financial resources sa private at saka yung public, tumaas nga yung sweldo pero yun namang expenses mo is tumaas din, kumbaga. Pero sometimes kasi nung nasa public schools ka na, kailangan mo ring gumastos ng sariling pera mo para din sa kakulangan sa classroom. Kasi minsan huli na yung MOOE, kumbaga by month of July, papasok pa yun sa month of August, kumbaga. So huli na. Kumbaga, meron ka sanang ibibili ngayon, so sariling nyo lang pera gagamitin at saka i-reimbursean din ka ng school ka. Kailangan din yung patience mo na talagang pinapalawak mo sa pagtuturo kasi yun talaga yun ang pagtuturo is not just a work, kumbaga yun ay isang vocational or isang calling kasi pag nasa puso mo talaga yung pagtuturo, kahit anong challenges or na dadating sa'yo, i-embrace mo lang yun kasi alam mo sa puso mo is yung pagtuturo is mahal mo yung trabaho mo. Yun. Sabi mo nga kanina, mas tumaas yung sweldo mo or resources mo financially. However, tumaas din yung expenses. And I believe during that time, nag-start ka na rin ng family mo nung nasa public school ka na. So, yun, tumataas na yung expenses mo. And dumarating na nga sa point na kailangan mo mag-shell out ng sarili mo, personal money mo, para sa work mo. Yeah. Well, may reimbursement, but we know na medyo matagal yung process nun. So, what keeps you going? Bakit na despite of these challenges? Alam mo, teaching is one of the professions na minsan nakaka-drain kasi ang daming thinking na involved dyan. Mag-strategize ka, yung lesson plan mo, yung discipline nga, and sabi mo nga, yung pagiging compassionate mo sa mga bata. So, and other challenges, may mga personal challenges ka rin pinagdadaanan in your personal life. So, paano mo na-continue yung commitment mo sa iyong profession as a public school teacher? In the first place, hindi ko talaga first choice yung teaching. Magsiman. Yung siman. Yeah. Kumbaga, second choice ko na lang yung pagti-teaching kasi nagtrabaho ako ng umaga at saka pumasok ako ng eskwela ng gabi. So kaya ganun ang situation ko noong
working student. So kaya ganun. Pero hindi ko naman talaga biniblame yung sarili kung bakit yung teaching ko na pinili ko as my work. And besides, I was also blessed na binigay ng Diyos ito kasi parang dito talaga ako nilagay niya, no? Kasi kung para sa akin yung seaman, doon talaga ako. But then dito ako. So ngayon, bakit ko to tinuloy yung ang pagiging teaching despite of the challenges na pwede kong ma-encounter. Diba? Makikita mo talaga yung mga teachers na parang ang daming gawain, mga paperworks, reports, dami. Totoo. Diba? Pero kung talagang nasa passion mo na yun, nakikita mo na sa sarili mo na yun na ganun talaga ang pag-teaching. Sabi ko nga, i-embrace mo na lang. Tapos, pasalamatan mo na meron kang trabaho. Kasi yung iba nga, ang maraming naghahanap ng trabaho pero wala pa rin, di ba? So, kumbaga, blessing, kahit ganun, blessing pa rin yun kasi binigay ng Diyos sa'yo ng isang marangal na trabaho. Kaya yun, no? Madami yung challenges talaga sa teaching, yung workloads, ba? Madami. Yung changes of curriculum, di ba? So, ang daming adjustment din sa mga teachers, sa school heads, di ba? Mga administrators, madami. Madami yung mga adjustment eh. Kumbaga, ngayon, iba yung presidente, iba yung secretary ng education. So, iba yung pamamalakad na. So, pagkatapos naman, bago na naman. So, pero depende kasi, kung sino yung nakaupo. Yeah. Depende yung sino yung secretary, sino yung presidente, kung ano talaga yung plano niya. Mayroon ka ng mga techniques, kumbaga, kung how to adapt. Parang yun na yung kultura na kinalakihan nyo as a public school teacher na nasanay na kayo sa sistema na constant nga ang changes. So, kung ano yung ibabato mula sa taas na instruction, yun yung ipa-follow nyo. Yes. Question, what if meron dumating sa'yo ngayon na opportunity and this opportunity that means mas mataas na sweldo, still you will be able to express your passion in teaching, iiwan mo ba ang teaching career mo in the government? Yes, minsan, napag-isipan ko din yun na nung una, nag-usap kami ni Joy na mas gustuhin ko pang pumunta sa ibang bansa, di ba? Kasi para sa akin, mas malaki yung opportunity kung like in Thailand, maraming teachers sa Thailand na Filipino. So, kasi dito, mabubuhay ka, pero para sa akin, may kulang pa rin. Kahit sino pang interviewin mo ng mga teachers, although makapag-survive ka, pero yung talagang sapat lang. Sapat lang talaga yung sweldo. So, kung meron man yung opportunity, why not? Kasi minsan, as a breadwinner, parang gusto kong dudublehin pa yung sweldo ko kasi para mabigay ko yung example sa aking pamilya, di ba? Kung meron siyang hihingiin sa pamilya ni Joy, so at least makapagbigay ako. Sa situation ko ngayon, kumbaga, kung sakto lang sa pamilya namin, kung paano ko mapagbigay, kung siguro makapagbigay ko, pero konti lang, ganun. So, kaya if there is a big opportunity nga na mas mapapagbigay sa akin ng malaki, na hindi masama yung opportunity na yun, so why not, di ba? So, i-grab ko na yun, di ba? Kasi part din ng Filipino culture yung pagtulong mo sa pamilya mo, kahit may sarili ka ng pamilya, di ba? Yeah. And how can you do that nga kung yung resources na meron ka is just enough for your immediate family. Hindi ka na maka-extend ng extra hand. Part yun ng Filipino culture eh. Malaking usapin ngayon, Johnny, ang corruption sa government, particularly dyan sa mga flood control projects na yan. At madalas nating marinig sa mga hearing ngayon na dapat yung fund na yan, inilaan na lang sa education. Kasi sobrang baba ng education fund na meron tayo ngayon, hindi siya enough na tumulong sa isang bata. As part of the government system right now, anong comment mo or opinion mo about this? Kung titingnan talaga natin sa budgeting ng yung kumbaga sa DBM, na nasa DPWH talaga yung pinakamalaking budget. Yung sa hindi ko na alam kung health na ba yung kasunod, hindi talaga yung, kumbaga sa akin, hindi talaga top priority ng ahensya ng gobyerno yung DepEd.
Kasi para sa akin, parang na ano sila, na ano yung DepEd, parang na dinidegrade nila. Alam na nila yon, di ba? Yung mga teacher is very resilient. May question kasi ako sa sa aking sarili. During na meron kaming mga trainings, yung COA sa amin very strict sa namin, sa kinakain, pinapirma. Pero pagdating doon sa Ghost Project, bakit nakalusot sa COA yung mga project na yun na completed yung report nila, pero Wala namang project. Kaya nga, di ba? So, ano yun talagang Hindi sila consistent pagdating sa auditing. sa auditing nga talaga, di ba, ang malaki naman yung mga di ba? Mga minilyon, mga bilyon, di ba? Is yung talaga yung problema. Kaya ngayon, kung para sa akin, as Filipino, kung boboto talaga tayo ng mamahala sa ating bansa, mas pipiliin talaga natin yung talagang mautak, may vision talaga para sa ating bansa. Kumbaga, para sa amin, sa DepEd, bakit so strict yung mga COA namin, pagdating doon, kaya nakukompare ko talaga, ayun ba talaga, ang dami talagang corrupt sa Pilipinas. So, madami talagang naghahangad ng pera para sa kanilang sariling bulsa. Yun. Malapit naman ng eleksyon, di ba? O baka matuwid matuwid yung pamamalakad natin at saka mabibigyan ng priority ang Department of Education kasi madami nakikita nyo naman yung mga classrooms natin dito. Oo, nag-ikot ako kanina di ba? Madaming sira-sira. Meron man nga bago pero hindi natin alam kung standard ba talaga yung nila, o substandard ba yung pagkagawa nila, di ba? Yung sa DepEd kasi hindi mo lang hinuhubog yung kaalaman ng isang bata kasi pero dinidevelop mo yung karakter at saka yung behavior ng isang bata at kahit meron kang madaming challenges na hinaharap or ma-encounter as teaching kasi pero para sa akin isang thank you lang ng bata na uplift niyo yung parang ang ganda ng pakiramdam mo na, keeps you going sa ginagawa. At saka makikita mong successful yung mga bata, yung tinuturuan mo. Para sa akin, successful din ka sa iyong sarili na you are part of their success sa kanilang buhay, di ba? Kaya nga sabi nila, yung kabataan, yung pag-asa ng bayan, that's why we need to invest really sa education ng mga kabataan. And speaking of kabataan, may mga nanonood ngayon ng mga Gen Z or graduating students that they aspire to become a public school teacher. Anong ma-advise mo sa kanila? Kung para sa akin, kung passion mo talaga yung pagtuturo, why not? Diba? Pero sabihin ko sa kanila na yung pagtuturo is both challenging at saka rewarding. Challenging in the sense na marami ka talagang challenges na ma-encounter sa iyong pagtuturo na workloads, yung pag-prepare ng mga IMs mo, instructional materials, yung pabago-bago yung curriculum, yung mga memorandums, etc. Minsan din, talagang kailangan mo ring gumamit ka ng sariling yung pera para sa iyong mga kakulangan sa pagtuturo. Rewarding in the sense din, kasi pag sabi ko na kanina, pag nakikita mong nade-develop mo yung isang bata, nakikita mo in the future na naging successful siya, parang isa din yung success mo sa iyong buhay na naitulong mo sa iba. Para sa akin nga, sinabi ko na, it is both rewarding and challenging. Teaching profession is not just for greener pasture. Hindi yun. So, ayan, naset na ang expectation sa lahat ng mga aspiring na mga teachers. Thank you very much, Sir Johnny, and happy Teachers Day. Hey, thank you. This has been Tina Talks produced by the Human Rights Development Organization. Thank you for spending time with me today. Don't forget to stay connected. Follow us on Facebook at tinatalks.hro and on TikTok at tinatalkshRDO. Until next time, let's keep the conversation going.